narito tayo ngayon sa Silera Central School kung saan ay ginanap yung putuhan dito sa Halalan 2025, no? Dito na side na to, ito yung Villa Inocencio at doon na side naman, yun yung Barangay Katipunan. Bilang mamamahayag, ang tanong kagad natin, kumusta kaya ngayon ang eleksyon? Ano kaya ang pinagkakaiba noong nakaraang eleksyon at ngayon? Ngunit sinagot yan ng mga ating mga kababayan dito sa Placer ay napakaayos naman at wala namang kaguluhan. Nag-ikot-ikot tayo sa mga polling precinct, nakikita natin ay malinis, walang kaguluhan at walang sinasabing tumpukan ng mga tao, no? O yung mga nagkakagulo. Isa din yan sa mga nakausap natin yung chairman na wala na mga kaguluhan na nagaganap dito sa bayan ng Placer. Ma'am, ano po yung experience nyo ngayon itong Halalan 2025? Okay lang naman. Kasi yung machine natin ngayon friendly. Kaso lang very sensitive yung niya, scanner niya. Kasi in every 50 ballots nga ma-feed dito, kailangan linisin. But thanks God kay pila na kabalot ang na-feed, wala namin naglinis. Kaganihan lang murag sa pagsugod lang murami nagloading pero wala man may problem na karon. So ma'am, hindi naman kayo tumawag ng mga COMELEC officer para magpa-assess sa naturang kanila problema? na sa DISO lang. Opo. O yung hindi nag-feed yung yung balot. So yun lang ang kunting problema dito sa Silera Central School, no, sabi ng chairman dito sa bayan ng Placer. So kunti lang at agad naman ito na aksyonan at agad naman sila tinulungan ng DISO para mapaayos kagad at magpatuloy ang naturang butuhan. Hindi naman po kayo naka-experience yung binoto niya ay iba yung lumalabas? Hindi naman kasi tinatanong naman natin, pinatingin namin yung resibo sa mga botante. Okay. So sa susunod na eleksyon magsiserve po ba kayo? Oo naman kasi matagal na ako chairman. So ayun nga, no, nakausap din natin si Ma'am Eva Baygar, no. Matagal na rin siya sa pagsiserve bilang chairman sa bayan ng Placer at dagdag pa nito ay nagbiro ito na sana dagdagan ang kanilang allowance sa susunod na mga halalan. Sana sa susunod na eleksyon 20,000 ang teacher kasi alas 3 pa kami dito. Kasi meron bagong na ang mga senior citizen kailangan bumoto ng 5 o'clock until 7. Kaya 3 o'clock pa, gising na kami. O dapat sa susunod 20 na. Sige, yan ang pabirong banggit ni Ma'am Eva, no, ang chairman dito sa naturang precinct. So yan ang nakita natin, no, maayos at walang kaguluhan, wala tayong narinig na awayan o yung mga nagkakagirian dito sa magkabilang kampo ng mga kandidato dito sa bayan ng Placer, dito sa Silera Central School. At simula sa poll pa naman ay hindi pa naman sila nakaranas ng kaguluhan sa during election. So ngayon maganda rito at nandito rin yung may waiting area o yung tinatawag na finder area, no, yung nandito yung voters list. Ma'am, ito yung holding area na to. Ikaw po yung nag-a-assist sa mga wala pa naman po nangyaring error na wala sila sa list. So ano po yung experience niyo ngayon? Mas easy lang po ngayon kaysa noon before dati ang gulo-gulo ng mga ngayon easy lang po sa mga botante. So ano po yung experience mo noon tsaka ngayon? Mas maganda ngayon. Lalo na yung mga botante ngayon, sabi nila, ang ganda ngayon, parang pistol, parang dali lang yung paghanap nila sa pangalan kasi nakapost lahat. Opo. Naman isa namin yung kung ano. So sa susunod na election, ma'am, magsiserve ka po ba ulit? Yes. Dito sa atin yung pakikipag-usap natin, no? At lahat naman ng mga nakausap natin ng mga teacher, chairman o mga poll clerk na nandito na inassign o yung mga nagsiserve ay hindi naman sila nakakaranas ngayon ng mahirap, no? Mas maganda raw ngayon ang naturang eleksyon. Sumula dito sa bayan ng Placer, ako ang tagapagbalita, Weng Burinaga, The News and Public Affairs. Abangan ang mga detalye mamaya sa mga pag-transmit ng kanya-kanyang presinto papunta dito mismo sa board canvasser. Bantay Halalan 2025. Nakatutok at nakabantay ang 101.3 Birada News FM team. Bantay Halalan 2025. Bilang mata at tinig ng taong bayan. Kasama ang kilalang anchorman na walang kinikilingan, si Kabirada Weng Burinaga.